Si Madam Vice President Leni Robredo. Ma'am, good morning. Good morning, Ka Eli. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Ka Eli, napakarami natin kailangan i-discuss ngayong umaga dahil ang bilis ng mga pangyayari nung nakaraang linggo. Opo. At syempre ay patuloy lahat po nakasubaybay dito po sa kinatatakutan na Coronavirus 2019 o COVID-19 na hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong daigdig, buong mundo. Pero dito ho tayo sa Pilipinas tututok, ma'am, at ngayon ay meron na po, no, ipinatutupad na ho itong community quarantine sa buong Metro Manila. Ito Ka Eli, napakahalaga na sumunod. Napakahalaga na tayo lahat susunod sa directives ng pamahalaan dahil ito lang yung paraan para may iisang direksyon lang tayo at yung pinakasadya nito makontain lahat. Pero Ka Eli, nitong mga nakaraang araw, marami tayong kausap na mga experts, iniimbitahan natin dito sa opisina, binabasa natin yung experiences sa China, sa South Korea, sa Taiwan, sa Singapore, pati sa Italy. Tiningnan natin kung ano yung mga aral na napulot. At ito lang Ka Eli, marami tayong gagawin ngayon, pagpasensyahan na po, pero marami tayong gagawin ngayon na unsolicited advice. Unsolicited advice para maayos, para lalo pang mapahusay yung ginagawa. Pero bago nung unsolicited advice, nagpapasalamat na tayo Ka Eli sa lahat ng mga halos walang tulog na nag-aasikaso sa atin lahat. Ito yung mga taga-Department of Health, yung ating mga doktor, mga nurses, mga frontliners, pati yung mga community response teams. Dahil talagang sila Ka Eli yung nagsasakripisyo ng kanilang buhay para masalba yung nakararaming mga Pilipino. Yan po ang totoo at wag ho muna yung ibang yung China pasalamatan. Okay, ma'am, at para po sa kaalaman ng ating mga listeners na nakikinig at nanonood din sa ating Facebook Live, pahapyaw lang po, no, yung nagdaang linggo na inyong pong aktibidad. Ito Ka Eli, nung Lunes kasi nasa Naga pa ako dahil meron tayong mga tinurn over na mga projects dun sa ating mga farmers. Pero pagbalik ko Ka Eli, lahat na COVID yung ating inasikaso. Marami tayong iniimbitahan dito. Nag-imbita tayo galing dun sa Interagency Task Force. Nag-imbita tayo ng mga doktor. Marami tayong inimbitahan para magkaroon tayo ng sense kung ano yung mga dapat gawin. Mamaya Ka Eli, guest natin, meron tayong phone patch doon sa UP scientist na nakapag-discover. Siya yung head ng team na nakapag-discover nung local na testing kit para sa COVID, si Dr. Raul Destura. Mamaya makakausap natin siya. Pero ito Ka Eli, yung sa atin pakiusap, magtulong-tulong na lahat. Nagsimula kami nung isang gabi lang, nagsimula kami ng isang fund drive dahil maraming humihingi sa atin ng tulong. Saklolo actually Ka Eli. Maraming humihingi ng saklolo galing sa mga, nag-start ito Ka Eli sa mga community workers. Nag-start sa community workers na umiikot sila pero wala silang sapat na mga, ang tawag nila PPEs, yung personal protective equipment. Ito yung kompleto, meron siyang gown, merong headdress, merong goggles, pati sa paa meron para protektado sila. Nag-raise tayo ng funds Ka Eli para sa kanila pero maraming ospital na humihingi na ng saklolo. Nag-start tayo, hiningi natin yung tulong galing sa kaya natin kasi ayaw namin na nagre-receive ng cash donations. So yung donations ipapadaan sa kaya natin. Pero ito Ka Eli, a little more than 24 hours pa lang as of 8:02 a.m. Ngayon pa lang, kanina lang, ang na-raise na Ka Eli, 3,125,768.27 centavos. Ano lang to, sa isang araw, gusto sabihin, ang dami sa ating mga kababayan na gusto talagang tumulong. Saan matatranslate itong 3,125,000? Matatranslate ito to 4,687 PPE sets. Itong 4,687 PPE sets, Ka Eli, pwede ito sa about 156 na frontliners. Bakit ganon? Ang kwentada natin for 30 days, at bawat araw nagpapalit sila 2 times. Isa sa umaga, isa sa hapon.
Puwera doon, meron din nag-donate ng 2,407 na food and care packages para sa kanila. So nagpapasalamat tayo doon sa lahat na donors na tumutulong. Nasa Facebook page po natin yung link kung paano magdo-donate. Bukas ka, Ellie, nakaschedule ng magdala ng mga care packages sa ibang barangay dito sa Quezon City, isang barangay sa Marikina, kung saan meron ng mga nag-positive. Tapos RITM sa Lung Center, sa PGH, at iba pang mga ospital na nagpaabot sa atin ng paghingi ng tulong. Eto sana, Ka-Eli, marami pa din yung tumulong sa atin kasi pangmatagalan to. Tingin natin, marami yung pangangailangan talaga. So, eto po magtulong-tulong na lahat. Totoo na may pondong inilaan yung pamahalaan, pero alam natin na pag rumabi pa to, hindi talaga kakayanin. At yung pinaka target natin, wag nang grumabe. Pero ito ka, Ellie, pinapanood ko sa YouTube yung experience ng China, ng Singapore, ay ito nga, ng Taiwan. Yung ano ka, Ellie, yung Singapore, yung Taiwan, yung South Korea. Napakahusay ng programa kasi ang pinakakapital nila ka, Ellie, public trust. Marami silang nagawa na hindi nila, ang iba nga sa kanila hindi nag-resort sa extreme measures. Pero ang dami nilang na-achieve, yung kanilang recovery rate ang taas, yung kanilang mortality rate ang baba, kasi lahat na tao sumusunod. Pinag-aaralan ka, Ellie, ng mga eksperto bakit nangyari ito sa South Korea, sa Singapore, sa Taiwan, yung pinakamalaki talagang capital public trust. Pero ito ka, Ellie, binabasa ko, meron pa lang tinatawag na Center for Disease Control and Prevention. Ang sinasabi niya ka, Ellie, talaga yung public trust, yun daw yung pinaka-powerful na sandata ng kahit sinong public official para sumunod yung mga tao sa mga directives ng gobyerno. Hindi kailangan ng militar, hindi kailangan ng pulis para pasundin. Pero tao na mismo yung susunod. At ito yung pinakamabisang paraan para mapangalagaan lalo na yung mahihirap. Pero binabasa ko ka, Ellie, at ito, reminder siguro sa hindi lang sa Interagency Task Force, pero lahat na nagbibigay ng statement sa publiko at lahat na humaharap sa publiko. Ang nakalagay doon ka, Ellie, ang pinakamabisang means para mag-gain mo yung public trust, kailangan daw may sundin na basic principles. Ang number one daw na basic principles, wag na wag magbigay ng inconsistent na messages. Nako, parang yan ang nangyari dito sa Pilipinas. Number two, kailangan daw lahat na sinasalita ay accurate. Ang number three, ito, Ka-Eli, babasahin ko in toto, yung nakalagay. Ang nakalagay, don't let anyone onto the podium without preparation, knowledge, discipline. Eto ka, Eli, kung sino-sino yung humaharap, nagbibigay ng statement. Pagkabigay ng statement, sasalungatin ng iba. Kagabi nga, si Secretary Martin Andanar, siya pa nagsabi ng fake news. Ng isang statement ng MMDA. Na hindi ba dapat so, kinokontra niya yung statement ng isa pang departamento ng gobyerno. So, sila hindi nagkakaintindihan, hindi nag-uusap. Dapat sana ka, Ellie, siniguro nila na yung pagharap ng Pangulo sa publiko nung isang gabi, napag-usapan na yung lahat na detalye para yung Pangulo na yung magbigay ng statement or kung hindi si Pangulo, kung sino yung official, para hindi kanya-kanya. May pinapanood akong press ko ng ibang mga cabinet members. I-refer sa iba o sasabihin pag-uusapan pa lang. Ito ka, Ellie, pag binasa natin yung parang protocol sa Center for, sa Disease Control and Prevention, ito yung pinaka no-no. Na haharap ka sa publiko na hindi mo pa alam yung sagot. Kung hindi pa alam yung sagot, wag mo na humarap. Pag-usapan mo ng mabuti para hindi nagbibigay ng mixed signals. Halimbawa, kagabi ka, Ellie, yung media na mismo nagsabi, ano ba talaga? Checkpoint ba? Kasi nag-announce na magkakaroon ng checkpoints, tapos meron na naman nagbawi na hindi checkpoints, kundi police visibility, tapos binalik ulit, checkpoints ulit. Pangalawa, lockdown.
Yung lockdown, sinabi si Presidente mismo, hindi ito lockdown pero parang laling lockdown pero hindi natin sasabihin na ganon. The following day, merong mga pagkaklaro, community quarantine. Dapat ka, Eli, isang mensahe lang kasi pag tiningnan mo lang yung Facebook, yung mga tanong, dapat sana nasagot yon nung lumabas si Presidente sa publiko. Opo. Kaya yung sana, moving forward, Meron pa ma'am isa, siguro isa ordinansa. ayun, isa pa, Yung MMDA. yung binabanggit na curfew dito po sa Metro Manila, ang lumitaw parang i-implement na, yun pala, kinakailangan pa pala ng ordinansa ng bawat syudad, munisipalidad, pero Hindi, iba-iba kagad saka yung manner ng press con ka, Eli, parang kalaban yung tao eh. 'Di ba? Nang pinapanood natin yung MMDA na statement, ito yung tao, yung kailangan nating i-protect, hindi dito kalaban yung tao. After nung statement, nag-announce na magkakaroon ng curfew. Pagkatapos mag-announce magkaroon ng curfew, ayan, si Secretary Andanar nagsabing fake news. Tapos nilinaw ni Secretary Anyo na hindi naman pala yun fake news, pero yun ay recommendatory pa lang at bawat LGU ay maglalabas Kailangan ng ordinansa. Pero ito lang ka, Eli, pwede naman sanang na-prevent ito. Pag mag-usap-usap muna sila maayos, humarap sila pag nag-usap na sila. Kasi ang daming kalituhan na nabibigay. Halimbawa, as of last night, kung hindi ako nagkakamali, nag-declare na ng curfew ang Navotas, ang Muntinlupa sa amin, sa Naga, nag-declare na din. Pero mula alas 9 ng gabi, hindi alas 8. Ito, tayo naman, basta naiintindihan lang ng tao, ay I'm sure susunod din yung tao. Pero kaya marami yung sumusubok na mag-violate o stretch dahil maraming tanong na hindi nasasagot. Opo. Halimbawa ka, Eli, yung declaration ng DTI na yung mga yung informal sector, ito yung mga vendors na hindi naman rehistrado, yung mga maliliit na tao, sinasabi, wag na muna kayo dito magtinda sa Manila, doon muna kayo sa labas. Parang napaka-insensitive. Hindi iniisip yung kalagayan ng mga mahihirap, hindi yung ganun kadali. Pati yung kalituhan, lockdown ba o hindi. Halimbawa, bawal yung domestic flights sa Manila. Pero pwede pala outside Clark, outside of Metro Manila, pwede pala. Yung travel ban na international, walang travel ban sa international. Pero ngayon may qualifications, yung Iran sa Italy. Nakita ko sa Facebook. Depende po sa sa bansang pupuntahan. Parang pagpapasok dito na galing Italy sa Iran, kailangan mag-present ng medical certificate na nagpa-test na doon at found to be negative. Marami nagtatanong sa Facebook, bakit yung flights from China hanggang ngayon ganun pa din? So ito yung mga dapat sagutin na dapat naiintindihan ng tao kung bakit ganito yung pulisiya. Para siya ay susunod. Kasi pag hindi niya naiintindihan, yung kalituhan. At ito yung number 1 na bawal sa disease prevention. Opo. So dito rin ho, mama, at siguro dapat masagot din po ito ng kinaukulan. Marami sa ating kababayan ngayon, yung may mga kaanak na mga OFW na uuwi. Halimbawa, taga Pampanga, taga Bulacan, susunduin nila ang kanilang kaanak sa NAIA. So, meron hong, di ba, community quarantine na tinatawag, hindi sila makapasok sa Metro Manila. Hindi ata malinaw ang guidelines dito. Meron silang mga binigay na exceptions ka, Ellie. In fact, iba-iba yung pakiramdam ng mga tao. Ang sabi nila, naniniwala naman kami sa pagbabawal, pero bakit ang daming exceptions? Halimbawa, kung magka-catch ka ng flight, exception yon. Hindi ko lang alam, parang hindi ko nabasa sa exception yung kung paano ko may susunduin ka. Susunduin po. Kasi kadalasan mga Pilipino, OFW na darating, yung mga kaanak susundo. May dalang sasakyan. Opo. Hindi yan na-take up doon sa guidelines ka, Ellie. Ang na-take up lang, kung kailangan mong pumasok sa Metro Manila kasi magka-catch ka ng international flight, kailangan mapakita mo yung na may ticket ka palabas within the next 12 hours. Ako sa akin naman ka, Ellie, ang tao susunod yan basta naiintindihan niya sa kapag klaro. Yung problema, hindi natin ma-fault yung tao pag siya nalilito. Kasi yung messaging natin, ang gulo-gulo. Yung sa atin, hinihingi natin na magkaisa kayo, mag-designate kayo ng isang spokesperson, na yung spokesperson na i-designate nyo,
masasagot yung lahat na tanong. Ayan nga po. At siyempre, para po sa ating mga kababayan, at tulad ng binabanggit nyo, sa pag-umpisa pala ng ating palatuntunan, sabi niyo po, sumunod, baka ang fake news niyan. Oo naman. Kailangan sumunod. Baka sabihin na naman, baliktarin na naman yung sinasabi nyo. Ayun na nga Nililinaw lang natin. Sabi ko nga ka, Ellie, kasi ang dami pa ding trolls ngayon. Parati ko sinasabi na yung pambayad nyo sa trolls, utang na loob, itulong nyo na muna kasi kailangan yung tulong ngayon. Ibili na lang nila ng mga protective gear para sa ating mga frontliners. Kanina ka, Ellie, may nakita akong pictures ng mga pulis sa checkpoint sa may Bulacan yata, sa boundary ng Bulacan, walang protective gear. Tama, wala. Parang sinasabak naman natin sila na walang kalaban-laban. Yung mga police. Dapat sana yung nagmaman ng mga checkpoints, meron ding sufficient na pag-protect sa sarili kahit face nila. mask man lang Nakita ko ka, Ellie, kahit nga face mask wala. So ito, pakiusap lang natin, wag naman natin hahayaan na yung frontliners natin malalagay sa alanganin. Ang laki ng sakripisyo para sa kanila, pero siguraduhin natin na protected sila, may pagkain sila. Ito pakiusap natin sa mga kababayan natin na magtulong-tulungan na. Hindi ito panahon na lahat lang iasa sa pamahalaan. Pero yung kayang maitulong, itulong na. Opo. At siyempre, para po sa ating mga kababayan, yung hindi ho kayo pwedeng basta-basta arestuhin. At kasi parang mali po, no? Ayun, isa yung pa yun. binabanggit po ni NCRPO Chief De Bolsinas na yung mga pakalat-kalat arestuhin. General, wag hong ganyan, wag arrogante. Saka panahon to ng disaster. Opo. Hindi wag natin dadaanin sa wag nating dadaanin sa takot yung ating mga tao. Buti na lang ang lininaw ni Justice Secretary Guevara. Pero ito nga bakit may mga declarations ng ganyan? Tapos sasalungatin ng isa. At tama dito si Justice Guevara, hindi pwedeng arestuhin. Maliban na lang kung siguro papalag sa pulis at mananakit. Yun lang. Ibang kaso yun. Saka pwedeng pigilan na pumasok sa dapat hindi puntahan. Pwedeng pigilan na lumabas na hindi naman pwede. Pero hindi dapat arestuhin kung wala namang ginagawang kasalanan. Pero ma'am, dito ay yun na pagkasunduan ng Metro Manila Council na bumuo sila ng kanilang mga ordinansa. Sa pangkaraniwang sitwasyon, kapag may ordinansa, kailangan pa ng publication yan. So dito rin may i-implement din ito. Ako, tingin ko ka, Ellie, ako hindi ko sigurado, pero kung titingnan natin yung Navotas, yung Muntinlupa, saka yung Naga, wala nang publication na required. Immediately implemented na yung curfew. Hindi ko alam ka, Ellie, kung ano yung detalye nung napag-usapan sa DILG. Pero siguro pwede naman kung talagang aprobado ng ordinansa at public safety yung pinag-uusapan dito. Pero yung sa akin ka, Ellie, marami nagka-question sa curfew. Ang sa akin lang, kung ang palagay ng pamahalaan, makakatulong siya, basta maipaliwanag lang kung ano yung safety nets. Kasi ang pino-point out ng iba, paano yung mga maliliit na yung kanilang kabuhayan hanggang gabi nasa labasan, bawa yung mga padjak drivers, yung mga karpentero na galing sa trabaho, yung mga vendors na nagtitinda paggabi. Na dapat sana sa declaration ng curfew kabahagi yung ano bang plano natin sa kanila. Kung ayaw natin silang patindahin, paano natin sila tutulungan para hindi sila, may pangkain pa din sila. Ito yung hinahanap natin ka, Ellie. In fact, nung nagpalabas ng guidelines tungkol sa community distancing, at in fact, kahit nung paglabas pa lang ni Pangulo, ang ating expectation ay meron ng mahabang diskusyon tungkol sa safety nets para sa mga mahihirap, pero hindi to nabanggit. Kasi sa kahit anong disaster ka, Ellie, alam natin na hindi pantay yung mundo. Sa kahit anong disaster, pinakalugi talaga yung mahihirap. So ano ang plano ng pamahalaan para matulungan yung mga mahihirap? So ito ka, Ellie, tinitingnan natin ano ba yung ginawa ng ibang mga bansa
At tinitingnan natin, napaka-klaro kung ano ang balak nila sa damage na nagagawa nitong disaster na to. Halimbawa yung tanong ngayon, kung hindi ako makakapasok sa pamahalaan, paano yon? Sigurado pa bang may babalikan akong trabaho after? Ang sabi lang ka, Eli, ang nabasa ko lang, pwede itong i-charge sa leave credits mo. Pero alam mo ka, Eli, pag tiningnan mo yung labor code, hindi naman lahat na kumpanya merong vacation sa sick leave. Meron tinatawag na parang special incentive leave. Pero halimbawa, kahit may vacation sa sick leave, kung nag-strike itong disaster, ubus mo na. Halimbawa lang. So gusto bang sabihin, wala ka ng, parang hindi na bayad dahil wala ka ng leave. So kailangan klaruhin to ng Department of Labor and Employment. Ano ba yung balak? Ano yung guidelines pagdating sa mga empleyado? Sigurado ba na may babalikan silang trabaho? Paano kung nagse-self-quarantine sila? Paano, anong usapan pag nag-positive? Anong usapan pag self-quarantine yung empleyado? Tapos yung hindi naman empleyado, paano natin sila tutulungan? Halimbawa, itong mga informal sector. Yung mga vendors na kung hindi sila magtinda ngayon, wala silang kakainin. Paano natin sila tutulungan? Pati ma'am yung mga no work, no pay. Yung mga no work, no pay. Kahit sabihin mo yan Contractual. na wag lalabas ng bahay, kung wala yang kakainin sa araw-araw, talagang pagpipilit yan lumabas kasi walang kakainin. Pero anong balak sa kanila? So, ito sana ka, Eli, dapat immediate yung subsidy para hindi na talaga lumabas. Walang dahilan para lumabas. Ito ka, Eli, halimbawa sa nilista namin halimbawa sa Amerika, meron ng nakalagay na merong expanded food security, paid sick leaves, meron silang unemployment insurance, maraming mga sa Singapore, saka sa South Korea, pati yung child care, kasali sa kanilang plano. Pero sa atin, binabasa ko ka, Eli, yung, parang ang term sa atin, social amelioration, parang walang nakalagay. Nakalagay lang na dependent on sa susunod na usapan. Hindi ito comforting sa mga mahihirap. So anong balak natin sa kanila? Yung hindi makakatinda. Halimbawa, pag sinabi mong magtinda ka na lang sa labas, ay aba. Apo. Parang sobra naman. Dapat ka, Eli, halimbawa, yung DOLE ka, Eli, meron siyang emergency employment na ang tawag tupad. Ito na yung tamang panahon para ibigay yung tupad dun sa mga... Ngayon dapat na ipatupad yan. Dapat ipatupad na yung tupad kasi talagang kailangan. Ano yung balak dun sa mga ano ka, Eli, sa mga areas na siksikan yung tao. Halimbawa kahapon, yung aming partner nag-SOS na sa amin kasi merong dalawang miyembro ng Urban Poor Association na nag-positive. Ang isa sa kanila yata taga Baseco, ang isa taga Payatas. Ito ka, Eli, mga high density areas na ano yung ating plano dito sa mga Paano areas yan, ma'am? Yung sinasabing social distancing sa mga crowded, talagang matataong lugar. Hindi talaga ka, Eli. Sa ating kababayan. Babalik yan. Pagpasok pa lang sa bahay, mga one-room affair, hindi pwedeng humiwalay ng kwarto. Hindi klaro kung saan sila magka-quarantine, saan sila dadalhin. Halimbawa na-expose sila, paano? Saan sila pupunta? Yun yung hindi klaro. So ito ka, Eli, yun yung hiningi natin, na sana yung ating tulong, yung ating policy, lalo na sa mga mahirap klaruhin. Opo. Isa ito sa pinakamahalaga para sigurado susunod dahil kampante sila na aasikasuhin sila at alam nila kung ano yung gagawin. Ngayon kasi ang labo. Tama po. So dito maraming issue rito, yung sa health issue, sa ekonomiya. So talagang napakarami at dapat maging maingat yung ating gobyerno, ma'am. Binabanggit nyo, talagang dapat iisa lang po ang magsasalita Boses, oo. para hindi po magbibigay ng kalituhan, maling senyales sa taong Saka bayan. din ka, Eli, etong mga pulis na nasa front line, yung mga nurse, mga doktor, mga health employees, pati mga security guard, mga social workers na nasa front line. Hindi klaro kung bibigyan ba sila ng hazard pay. Para sa akin, ka, Eli, kailangan sana, panawagan natin sa DOLE, baka pwedeng
yung interagency task force kasi ka Ellie, maraming member agencies dito. Baka pwede magkaroon ng subcommittees na mag-aasikaso lang nung kailangan sa labor, mag-aasikaso lang yung policy natin sa safety nets, yung ating sa ekonomiya, yung public order and safety. Kasi ngayon parang nangingibabaw ulit yung public order and safety na dapat sana supportive lang siya sa health concern, 'di ba? So sana hindi masyadong grabe yung focus sa militar, sa kapulisan. Kasi ito, health concern ito na kung meron man tayong kaunting pera, saan ba mapupunta yung perang yun? Parati sinasabi, yung testing kits, kakaunti pa lang. Ay, kung titingnan natin, ka Ellie, yung experience ng Singapore, kaya napakababa ng kanyang mortality rate kasi very aggressive siya sa testing. Ang ginawa, ka Ellie, ng Singapore, meron pa siya mga drive-thru na kahit sino pwedeng pumunta doon para magpa-test. Ganyan din po sa Singapore at sa Korea. Totoo. Eto, ka Ellie, sa kanya, pag meron ka ng symptoms, libre na yung testing. Pag wala ka pang symptoms at gusto mo lang magpasiguro, magbabayad ka ng minimal amount. Ito, nakaka-encourage to sa tao, maging maingat. Tama. So, eto mga suggestions, ka Ellie, hindi pa naman huli, para moving forward, maayos yung ating palakad, yung sa mga mahihirap na area, sana nagpo-provide ng free vitamins, nagpo-provide ng free alcohol, face mask, sisiguraduhin na merong malinis na tubig. Merong mga LGUs, ka Ellie, na nakikita natin very proactive. Halimbawa yung Pasig, nakikita natin si Mayor Vico mismo. Siya yung nagmamando ng mga ginagawa. Halimbawa yung Marikina, yung Marikina nag-announce na meron siyang, si Mayor Marcy, meron siyang free testing. Meron siyang mga tents na parang nagdi-disinfect. Bago ka papasok sa public na lugar, magdi-disinfect ka muna. Ang laking bagay sana nito sa mga areas na ang daming tao. Ito, ka Ellie, kailangan tutukan paano ba natin ine-ensure. Paano natin ine-ensure na protected yung mahihirap. Kasi oras na sila yung tamaan. Wala naman ito, ka Ellie, mga, di ba? Wala silang masyadong means para i-protect yung sarili nila. So sana wag na tayong maghintay pa na grumabe